Ayan, so pag-usapan natin ang nangyaring BPI system glitch. Ayan, so nagulat ang marami dahil sa mga transaksyong na doble noong December 30 to 31, 2022. Ayan, so how much more kung mayroon tayong transaction na higit 5 on that specific date? Diba? Kung meron tayong 5 transaction, maaaring maging 10 yung lalabas sa kanilang record. So, nadodoble yung mga nawawalang pera sa mga depositor ng BPI. Samantala, ipinag-utos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na resolbahin ang ganitong problema sa lalong madaling panahon sapagkat ito ay nakakabahala at makapagbibigay ito ng bad reputation sa mga bangko dahil safe pa nga ba no na mag-deposit sa mga bangko sa kasalukuyan. No, ito yung announcement ng Bangko Sentral, no, ito yung kanilang advisory. Some ATM deposits, POS, e-commerce debt transaction from December 30 to 31 was posted twice. So, di ba na doble yung mga transaction nila? So, ang tanong dito, is it really still safe pa ba to keep our money in banks, di ba? So ito lamang yung ilan sa mga naapektuhan, sa mga nagrereklamo sa pagkawala no ng kanilang mga pera sa kanilang accounts sa BPI. Yan. So si Kim, ito yung kanyang mensahe na ipinost niya mismo sa TikTok sa Twitter account ng Talk to BPI. Isa rin si JC, no, na kung saan ay noong October pa daw nagkaroon ng mga deductions sa kanyang mga sa kanyang account. So 'di ba, ang weird kung October pa to, ibig sabihin hindi lang December yung nagkaroon ng problema. So how much more yung mga tao, yung mga depositor na hindi tumitingin sa account nila, 'di ba? Ito naman yung problema ng isang OFW na nawalan ng higit $411. So, nasa ibang bansa siya. So, paano niya kaya makokontak ang BPI? Diba yung mga ganitong uri ng transaction nakakatakot dahil how they can be able to contact the BPI or the banks just in case magkaroon ng ganitong uri ng mga pangyayari. Now, the question here is, where is the right place to save, to keep, and to store our money? So, ito na ngayon yung napakagandang tanong na kailangan nating solusyonan, na kailangan nating sagutin. Sapagkat maiintindihan natin, no, malalaman nyo mga kaibigan, sa mga depositors ng bangko, alam nyo, di ba, napapansin ninyo, yung pera natin, tumatagal ng ilang taon, pero wala pang piso yung nadadagdag. So, that's why I keep on recommending to save money, to invest money in Pag-ibig MP2 program. Dahil, sabi nga sa MP2 ay save more, earn more. So, nagbigay na rin ako ng mga, kumbaga, vlogs on how your money will be doubled in after a year or after 5 years. Ayan. So, kung mag-i-invest ka ng 500 pesos kada buwan, how much yung magiging pera mo after a year? Paano kung 15,000 kada buwan yung i-invest mo sa Pag-ibig MP2 or 10,000 or 1,000? How much yung magiging dagdag nito sa pera mo after a year or after 5 years? Diba? Mas maganda kasi mas secure.